Ilan po kaya ang magsisikap na makapasok sa makipot na pintuan papuntang langit? Pagmunian po natin ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. May napakahalagang tanong po tayo ngayong araw. Panginoon, kakaunti lang po ba ang maliligtas? Ang sagot ni Jesus ay ito: makitid ang pintuan papuntang langit. Kailangang pagsumikapan para makapasok. Marami ang nagnanais pero hindi nila kakayaning makapasok. Pansinin po natin, imbes na sagutin ng ating Panginoon ang tanong kung kakaunti lamang ang maliligtas, ang sagot ni Jesus ay ang pagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan. Paliwanag nga po ni Pope Francis. Jesus turns the question upside down. Instead of focusing on the number of people who get to heaven, he speaks of the path to heaven and how many will choose to follow it. With these words, Jesus makes it clear that it is not a question of numbers. There is no closed number in paradise, but it is a question of going through the right passage, which is there for everyone, but it is narrow. Mayroon po talagang maliligtas. Inihayag na nga po sa Ebanghelyo na si Abraham, Isaac, Jacob at lahat ng propeta ng kaharian ng Diyos ay nasa langit na. Nakapasok na po sila. 10 na mga taong nagsipanggaling pa sa iba't ibang dako mula sa silangan at kanluran at mula sa hilaga at sa timog. Ang mahalagang tanong kung gayon, mga kapatid, ay ito: paano tayo makararating sa langit? Si Jesus ay may sagot. Ang sagot ni Jesus, makararating tayo sa langit sa pamamagitan ng makitid na pintuan. Paliwanag ni Pope Francis, noong panahon ni Jesus, may malaking pasukan papunta sa syudad, pero may makitid na pintuan din. Tuwing gabi, ang lagusan ay isinasara, maliban sa maliit na pinto na siyang tanging daanan para makapasok at makauwi sa tahanan. Maliit na pintuan, makitid na pintuan. Brothers and sisters, ang makitid na pintuang iyon ay walang iba kundi si Jesus. Ayon sa John 10:9, ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. At sa John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi po ni Jesus na para makarating tayo sa Diyos, sa ating kaligtasan, kailangan nating dumaan sa Kanya. Kailangan natin siyang tanggapin at ang Kanyang mga salita. Si Jesus ang makitid na daan at si Jesus ay kayang abutin kahit ng sino man. Sa katunayan pa nga, si Jesus mismo ang nagnanais na makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Sa Kanya nagmumula ang unang hakbang. Ipinipresenta pa niya ang sarili niya sa atin. Siya ang unang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Sa Revelations 3:20, nasa saad, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ng aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Mayroon nga pong napakagandang larawan, ang titulo ay The Light of the World na ipininta ni William Holman Hunt. Base dito sa Revelations 3:20. Makikita roon si Jesus na kumakatok sa isang matagal nang nakapinid na pinto. Ang pintuan ay walang bukasan sa labas
at maaari lamang buksan kung galing ka sa loob. Si Jesus, mga kapatid, ang unang kumakatok sa atin. Kailangan lang natin siyang pabuksan. Kaya lang, matagal tayong nakakatugon. Matagal natin siyang pinagbubuksan ng pinto. Nasasayang tuloy ang napakaraming pagkakataon na makasalo siya at lalong makilala ng lubos at personal. Pero merong iba nga po na talagang hindi na pinagbubuksan ng Panginoon. Ayaw talagang pagbuksan. Gayunpaman, hindi natatapos ang lahat sa pagbubukas lang ng pintuan ng ating puso para papasukin at makilala si Jesus. Hindi minsanan lang ang pagsisisit pagbabago. Ang paglago ay araw-araw. Ang ugnayan kay Kristo Jesus ay isinasabuhay araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit yaong nagsabing, "Kumain po kami at uminom ng kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan," ay sinabihan pa rin ng Panginoon na hindi ko kayo kilala. Dangan kasi, ang ibang nakilala na si Jesus ay nagayuman naman ng iba pang pintuan. Wika nga ni Pablo, "Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan." Brothers and sisters, hindi nanloloko ng tao si Jesus. Hindi niya sinabing huwag kayong mag-alala. Ang daan sa langit ay isang malawak at magandang lansangan na may malaking pintuan. Hindi. Bagkus ang sabi niya, makitid ang daraanan. Makitid dahil para maligtas, kailangang pakamahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. At hindi madali iyon. Ika nga po ni Pope Francis, "It is a narrow door because it is demanding. It requires commitment. Indeed, effort. That is a determined and persevering will to live according to the gospel." Mabuti na lang at napakabait ng Panginoon. Una, maraming pagkakataon ang ibinibigay niya para tayo ay maliligtas at makapasok patungo sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, tinutulungan niya tayo. Tinutulungan tayo ng Diyos. Ika nga ni Pope Francis, "For as Christians, this means that we are called to establish a true communion with Jesus, praying, going to church, approaching the sacraments, and nourishing ourselves with His Word. This keeps us in faith, nourishes our hope, and revives our charity." Mapalad ang mga taong patuloy na nagbubukas ng pintuan nila kay Jesus at patuloy na tinatanggap nila si Jesus bilang Panginoon. Mapapagtanto nila na tunay nga na si Jesus ay ang ilaw ng sanlibutan at ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na maglalakad sa kadiliman. Hindi na sila maglalakad sa kadiliman dahil ang salita ng Diyos ay isang tanglaw na sa atin ay patnubay. Sa landas nating dinaraanan, liwanag na tumatanglaw. Palagi silang sasamahan ni Jesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay magkakamit ng iba't ibang biyaya at kaloob kasama ang pagsuporta ng simbahan at komunidad. Alam ni Jesus kung sino-sino ang nagnanais at nagsusumikap na dumaan sa makitid na pintuan. Kilala niya sila at alam niya ang kanilang mga pangalan. Mamamangha na lamang sila na kilalang kilala sila ng Diyos at alam ang kanilang araw-araw na pamumuhay, maging ang kanilang iniisip at pinag-iisipan. Sila ay mga magiging kaibigan ni Kristo. Kaibigan kay Kristo na kaibigan si Kristo. Friends in Jesus, friends of Jesus. Ika nga sa 1:15:15, "Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama." Ang mga kaibigang ito ni Jesus ay hindi lamang makakapasok sa makitid na pintuan, ipaghahanda pa sila ng kwarto ng ating Panginoong Diyos. Sa John 14:1-3, "Huwag mabagapag ang inyong kalooban. Sumasampalataya kayo sa Diyos, sumasampalataya din kayo sa akin.
Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Brothers and sisters, everyone may enter life, but the door is narrow for all. We are not privileged. The passage to eternal life is open to all, but it is narrow because it is demanding. It requires commitment, self-denial, and the mortification of one's selfishness. From Pope Benedict XVI. We have Mary as example. She welcomed Jesus with all her heart and followed him every day of her life, even when she did not understand, even when a sword pierced her soul. The way to heaven is difficult and the gate to enter small, but Jesus' mother, Mary, who herself entered through the narrow gate, will help those who ask. Mary can be invoked under the title Gate of Heaven. As stated by Pope Francis, if we too want to pass through the narrow door, we must work to be little, that is, humble of heart, like Jesus, like Mary his mother, and our mother. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, maraming salamat sa paanyaya mo na kami ay makarating sa iyo, sa iyong kaharian, sa iyong dakilang handaan. Salamat sa pagtuturo mo sa makitid na pintuan patungo sa iyo, ang aming Panginoong Hesukristo. Patawarin po ninyo kami sa pagpipinid namin ng aming mga tahanan at mga puso at sa mga pagkakataong hindi namin kayo pinapapasok. Patawad sa kawalan namin ng lakas ng loob para isuko ang aming sariling kalakasan at isuko na lamang ang lahat sa inyong paggabay at pangangalaga. Patawad sa aming kahambugan at sa pagtanggi na magiging mababa ang loob na siya palang kailangan para makapasok kami sa makitid na pintuan. Isinasamo po namin na magkaroon ng katapangan na manampalataya. Isinasamo din namin na magkaroon ng lakas ng loob na piliin ka bilang pinakamahalaga sa lahat-lahat. Dalangin namin ng grasya para matupad namin ang araw-araw na pagmamahal, kabutihan at pagsisilbi. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Mary, Gate of Heaven, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.